bago pinadala dun sa Justice Committee. How should you respond? How should the House respond to this po? Ano po explanation para po maliwanagan po ang lahat po? No, I'll explain the plenary action later, but I'll explain muna yung pinagpapaliwanag. Actually, mali yun eh. Ang sabi in that precise wording of the Supreme Court, to comment. Ibig sabihin, magbigay kayo ng pagtingin nyo. I think yun yung tamang Filipino translation. Kasi pag pinapagpaliwanag, ang dapat sinabi ng Korte Suprema doon, you have to explain. Ang hinihingi lang naman po doon, comment. Ibig sabihin, ano yung Ganon na rin doon, pinagloloko nyo pa kami. Ganon na rin doon, pinagkukomento kayo, ha? Ginandahan lang yung terminology kasi nga, mayroong mga nakitang hindi maganda. Impeachment complaint, matapos na meron nauna ng impeachment complaint. Ito, abogado ito ha, magaling na abogado. And then, Biktima ng fake news, mali yun, Aling Clara. Ikaw ang fake news. aray ko. Ikaw yun. Hindi ka biktima, ikaw ang gumagawa nga ng fake news. Kaya ikaw ang fake news. Number 3, alam po ninyo yung sakit ni Presidente Marcos Jr. Yan ang problema kasi. Ayaw niya pang sabihin, mas makakabuti sa palasyo at kay Presidente Marcos Jr. na aminin nyo na mayroon kayong dinaramdam. May sakit. Di ba sabi ko sa inyo na kita Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Hinahanap na ho ng taong bayan itong ating minamahal, magaling. Totoo ba? Kasi may mga kumakalat na balita, bigla ang pagdagsa ng kapulisan sa St. Luke's. Ano meron? Ay, nagtatanong lang ho. Kasi mismo si Atty. Guanzon naghahanap na rin. Hindi lang si Atty. Guanzon ang taong bayan ay hinahanap ang ating minamahal, magaling. Totoo ba? So magpakita kayo kasi kayo ang kailangan eh. Di ba sabi nyo, siya yung pinakamagaling para sa mata nyo. Hinahanap na ho ng taong bayan at bago natin talakayin at pasadahan itong mga balita ngayong umaga, wala pa rin silang katigil-tigil dito sa impeachment ni Bibi Sara kahit pinasasagot na ng Korte Suprema itong Kamara, may banat na naman itong si Ridon. May paliwanag siya sa media, humarap pa sa media ang talaga naman. Talagang haharap at haharap dahil guys, gusto ipagtanggol. Ano ba yung usapin diyan? Mapag-usapan lang natin. Bakit ba kayo taing-tae dito sa impeachment ni Bibi Sara? Bakit? Sinabalitaan nyo na rin ba? Ang dapat yung mabalitaan? Tahimik ka. Tatay binabanggit Si meron ho nagbalita. Kailangan ba sabihin to? Wag na, ito na lang mismong sa post ng Agos Balita. Ayon dito, pero syempre bago tayo magsimula sa ating talakayan na reaction, like, share. Samahan mo ng subscribe o gusto tayo dyan. At andyan lang po yung join button. Gusto nyong sumali sa ating komunidad, pindutin nyo lang yan. At doon sa ating shoutout segment, mag-comment lang po kayo. At sabihin kung nasaan kayong lugar at para ma-shoutout kayo sa dulo ng ating video. Marami na ho nagpapa-shoutout. Pero ito na, pasadahan natin isa-isa. Tuloy-tuloy sa proceeding kahit pinatitigil na. Wala naman daw TRO. Hindi naman pinatitigil, Kuya Goods naman. Grabe ka naman sa pinatitigil eh. Pero halos parehas lang naman yung pinagkokomento sila within 10 days. Within 10 days. So bumilang ka. Bumilang kayo April 9 na ngayon. So magkokomento sila. Okay bigyan natin paspasan lang natin ito para magkaintindihan tayo. Hindi doon nagtatapos yun yung komento nila Ang gusto nang malaman ng
Korte Suprema, itong temporary TRO ni BP Sara, sagutin nila. Ano ba ang nakalakip doon? Ang sinasabi sa TRO, bakit nila ini-impeach, lumabag na sila sa 1-year bar rule, which is totoo naman. Kailan ba final yung unang complaint nitong 2026? February 2. Ina-allowed lang sila ng Korte Suprema. February 2 ba? O tama. Ina-allow sila ng February 6, 6. Nagbida-bidahan yung mga feeling magaling. Sino ba yung mga yan? Abangan natin yan. At Attorney Salpanielo nagsalita na patungkol dito sa naggagawa ng fake news. Sino ba ang nagpe-fake news? At may utos ata o merong parang kakasuhan din gumagawa ng fake news. Sino ba gumagawa ng fake news? Sasagutin yan mamaya ni Attorney Salpanielo. So simulan na natin dito. Dito sa biglang pagdagsa ng tao. Kasi yung kapitbahay namin sa Davao, merong alagang mga, alam mo yun, yung mga backyard madaling araw, nagkahulan yung mga dog. Oo, nagulat sila. 2:51 ng madaling araw. Yung isang itik, ang sabi doon ng kapitbahay, nakumpirma niya, tegay. Yung itik. Sabi ko doon sa may-ari, ano ba pangalan na nagbabantay diyan? Bakit hindi nyo kausapin? Busy na raw kasi naghahanda na raw kasi baka flight na raw papuntang Maynila. Ano ba nga pangalan? Si Sara. Ha? Saan pupunta? Sa Maynila, sa malaking bahay. Ha? Bakit? Ano meron? Abangan na lang natin ang kwento. Biglang pagdagsa ng kapulisan sa St. Luke's, netizen napapaisip sa totoong kalagayan. Yan yung yan ay Agos Balita. Hindi tayo gumagawa ng fake news dito. Mahirap gumawa ng fake news. Di ba? Ano sabi dito? Isang video ang kumakalat sa social media na agad umani ng atensyon sa publiko matapos mapansin ang biglang pagdagsa ng kapulisan sa entrada ng St. Luke's Medical Center. Sa naturang footage, makikitang tila mahigpit ang seguridad, bagay na magbunsod ng samut-saring implikasyon mula sa netizen. Ayon sa isang netizen, mapapaisip ka na lamang kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa loob ng ospital. May ilan ang pag-uugnay nito sa naunang pahayag ni Miss Cara David. Kayo na. Kayo na ang humusga. Ano ba yun? Kung saan tila may mga pahiwatig o manoy na muling nabuhay sa diskurso ng publiko. Bagamat walang kumpirmasyon, mabilis itong naging laman ng usapan online. Kayo ba? Mayroon ba kayong balita? Kasi nakakasagap tayo, talagang ibang klase ang pag-uusap dito sa bagay-bagay na ito Kayo ba? Meron ho ba kayong nararamdaman? Meron ho ba kayong kutob? Ano ba yung kutob nyo? Ngayon natin ipapasok itong usapin ng impeachment. Pag-usapan lang natin kasi naman nakakagulat, nakakawindang itong mga bagay-bagay na dapat ibasura na. Pinipilit pa nilang buhayin. Ano ang motibo nila? Kasi nagkaroon na ng desisyon nung unang taon dito sa impeachment ni BP Sara na archive at nagdesisyon na rin ng korte na ibasura na rin. So, bakit? Ano ang mali dito sa ginawa ng mga Dorobo para masabing lumabag sila sa 1-year bar rule? Kailan ba unang nag-file at sino-sino ba? Noong February 2,
Iba't ibang grupo eh. Parang ilang grupo ba ito? Grupo ito ng mga aktivista at organisasyon. Mga nag-file noong February 2, kabilang sa unang impeachment complaint ang grupo ni Nery Colmenares, yung Makabayan Black. Tama, di ba? Yun ang una. At iba pang mga grupo. Si Colmenares, yung Kulot-Kulot Tombok, ang pangalan, abogado yun, yung kamag-anak ba ni, ni Saldico? Hindi natin sure kung kamag-anak nga yun. Yung tapos itong si, yung pangalan na to, Sara Elago ata yun, kasama ho ata di umano yun. Ano ba ang, ano ba ang sinabi dun? Parang yun na ata yung na isang tabi, no? O na basura na complain ni Bibi Sara. Complain laban kay Bibi Sara. Ang unang complaint laban kay Bibi Sara ay na-file noong February 2. Dalawang complaint ang sabay na hinain sa araw na iyon. Isa mula sa Makabayan Black at isa mula sa ibang grupo. Ito ang unang pagkakataon na kapag-file ulit matapos ang 1-year bar rule. Bawal mag-file ng bagong impeachment sa loob ng 1 taon. O, kita nyo na. 'Di ba? Pero tandaan, kailan ba pwede silang mag-file? May ruling na pwede lang mag-file ulit simula February 6, 2026. Bakit inunahan ng mga dorobo? Nagaling-galingan sila, no? Dapat February 6 sila magpa-file. Nagbida-bidahan. Baka maunahan sila. Nag-file. Tas-tas kayo ngayon. Oo. Kapag ba lumabag sa 1-year bar rule, ano bang apektado ba ang lahat ng complaint? Pwede, pero hindi lahat. Ang sabi dito, ano ang ibig sabihin nito? Hindi pwedeng mag-file ng higit sa isang impeachment complaint laban sa isang opisyal sa loob ng 1 taon. Alright? Nagets nyo na. Kapag lumabas o lumabag dito, ano ang epekto? Depende sa sitwasyon daw. May sitwasyon pang nalalaman, ano? Kung may naunang valid complaint na initiated na, yung unang complaint lang ang kikilalanin. Medyo palaisipan to. Yung una, lahat na susunod na complaint sa loob ng 1 taon maaring ma-dismiss. Kita nyo na. Very good. Bakit ngayon humahataw at umaapila na naman ito si Papay? Diba? Pwede palang ma-dismiss kung may mga naunang complaint na na-initiate na. Tinanggap Ibig sabihin, na-initiate na yun. Tinanggap yung una Yung pangalawa, pangatlo, pang-apat. So, pwedeng ma-dismiss pala. Kapag nilabag ito, ano pwedeng mangyari? Ma-dismiss. Ibig sabihin, ma-dismiss na. Kaya ngayon, si BP Sara, ma-impeach, ma-dismiss o ma-delay ang impeachment trial. So, ang tanong dito, bakit daw si BP Sara nagpunta at nagsumbong sa Korte Suprema at humiling ng temporary restraining order o TRO. Kung tinatawag nila, TRO. Anak ka ng bugi. Magiging tanga-tangahan na lang ba? Ganon? Wala bang alam si BP Sara? Marami hong alam si BP Sara, kaya nga siya dumulog at umihiling na pawala na o ibasura na o alisin o pigilan ang impeachment complaint laban sa kanya dahil nga meron nga nakitang paglabag. Unang-una, February 2, lumabag na sila sa 1-year bar rule. Pangalawa, kumukuha sila ng mga ebidensya na lampas na doon sa 10 taon na sinasabi na pwede mong halungkatin ang salin ng isang public official. Mantakin nyo, 2007 kukuha sila. Vice Mayor pa lang si BP Sara. Pinaliwanag na rin yan ng isang magaling na abogado na hindi saklaw ng pagka-local government, local official, itong usapin ng salin. O usapin ng
yan ay saklaw pa ng, parang ano ba yun? Saan ba siya pwedeng, ah, sino ba pwedeng, nabanggit yun eh, nakalimutan ko na tuloy. Ikaw talaga, patanda ka na Kuya Goods eh. Pero anyway, dito tayo. Ano ang banat nito ni Papay kay BP Sara? Oo. Ano naman ang reklamo nyo? Nasa kong item kanina, no, ay nagsabi na parang pinapaliwanag yung House of Representatives, buong House of Representatives, yung Justice Committee, pati yung Senado, pati yung mga nagreklamo na unconstitutional itong ginagawa nyo kasi parang hindi nyo ginagamit ng tama yung kapangyarihan po ninyo dahil nga po hindi daw idinala sa plenaryo muna for discussion and voting bago pinadala dun sa Justice Committee. How should you respond? How should the House respond to this po? Ano po explanation para po maliwanagan po ang lahat po? No, I'll explain the plenary action later, but I'll explain muna yung pinagpapaliwanag. Actually, bali yun eh. Ang sabi in that precise wording of the Supreme Court, to comment. Ibig sabihin, magbigay kayo ng pagtingin nyo. I think yun yung tamang Filipino translation. Kasi pag pinapagpaliwanag, ang dapat sinabi ng Korte Suprema doon, you have to explain. Ang hinihingi lang naman po doon, comment. Ibig sabihin, ano yung Ganon na rin doon, pinagloloko nyo pa kami. Ganon na rin doon, pinagkukomento kayo, ginandahan lang yung terminology kasi nga, mayroong mga nakitang hindi maganda doon. Pasa kayo ng pasa sa Justice Committee. Meron naman paglabag na nakita sa inyo. Ngayon, pinagpapaliwanag kayo, pinagkukomento kayo. Sobrang, parang sobra naman denial kayo. Unang-una, boss, amo manager, dapat pinigilan nyo yung unang complaint. Doon pa lang tapos na ang usapin, pwede na ma-dismiss yan. Bakit ka mo? Lumabag na kayo eh. Nagbida-bidahan pa kayo. Akala nyo naman susuportahan kayo ng Korte Suprema. Ngayon, nagkakikita nyo, parang pumapanig kay BP Sara. Ngayon, nag-iiyakan kayo. Totoo naman eh, parang panig na ho kay BP Sara itong Korte. Kung hindi papanig sa kanya, bakit ba pinasasagot ito, pinagkokomento ito ng 10 araw? At usapin ng 10 araw magkomento, tapos na ho ang laban. Pwede na ho ma-dismiss. Hindi na ho aabot yan sa... Abot pa ba yan sa plenary? Hindi na. Kasi pag pinagkomento na sila ng Korte Suprema, ang susunod na sasabihin ng Korte Suprema niyan, igagrant na namin yung temporary restraining order na hinain ni BP Sara. Nakikitaan namin ng may mali itong complaint. Doon pa nga lang sa 1-year bar rule. Lumabag na sila. Tutulungan pa ba itong mga dorobo na to ng korte? 'Di ba? Gumawa na kayo ng error eh. Yung 1-year bar rule, rules yan ng Korte Suprema. Tapos sasalungatin nyo. Ibig sabihin, nakitaan na kayo ng butas na kayo ay gumagawa ng sarili nyong rules. Hindi kayo sumusunod sa korte. Ang usapan, February 6, inunahan nyo, nagbida-bidahan kayo. Nag-aalit si Korte Suprema. Ang next niyan, aray. Pinatitigil na ng Korte Suprema, the Supreme Court en banc. Ganun na sasabihin ng Korte Suprema. Kaya relax ka lang. Huwag ka masyadong maingay dyan. Alam na namin yung mga style nyo. tingin mo dun sa sinasabi ng kabilang partido? So mas maano yan, it's a lighter order than asking to explain. So I think the precise explanation should be, hindi sila pinagpapaliwanag, hindi kami pinagpapaliwanag, kundi sabihin nyo kung ano yung pagtingin nyo dito sa sinasabi ng kabilang partido. So, that is my answer. Ganun na rin yun, pinapaganda mo pa eh. Hindi raw sila pinagpapaliwanag. Sabihin lang ano yung pagtingin nyo dito. Di magkokomento ka rin, ibig sabihin mag-i-explain ka rin. Ito naman, sabagay, hindi nga pala abogado ito. Tataka tayo. Magaling ka mag-English, pero ang pinagkaiba ng komento sa explain, parehas lang din yun. Sumatotal, English lang at wordings lang ang pinagkaiba nun. Sabihin mo, magkukomento ka. Ano komento mo rito? Sasagot ka doon pag tinanong ka, di ba? Mag-i-explain ka. Ano ka ng bugi naman, Pakahina mo naman, boss. Amo, manager. Mahina. Hindi kaya. Kaya ba? Kaya pa? To that particular point. But to be clear,
Alam po nyo, sinasabi ko nga, para linilin lang ni Vice President at na kanya pong mga abogado eh. Ito na naman tayo. Nililin lang na naman ni BP Sara ang kanyang abogado. Actually, sabihin ko sa'yo, nakaupo na lang si BP Sara. Ang mga abogado niya ang kumikilos para sa kanya. At huwag ka, taong bayan, mahal na mahal ang BP. Kayo lang naman ang ayaw eh. Bakit? Ano ba ang kwento mo? Pwede ba natin sabihin dito ang kwento mo? Ay, alam na pala nila. Oo, tinanggal ka ni Tatay Digong. Sinibak ka kaya ka galit na galit. Yun ang totoong kwento. Di ba, Aling Ledesma? Sinibak ito. Kaya, ano ba yan? Paghihiganti ba yan yung ginagawa mo? O may kalakip, nagtatanong lang si Aling Marie, may kalakip ba yan? O eto, sagot ni mapasok ko lang natin. BP Sara, dumulog sa Supreme Court para ipitigil ang second impeachment. Tama lang naman dumulog. Hindi naman na ong si BP Sara para hindi kumilos. Natural. Ang gagawin niya, nakitaan niya ng paglabag, nakitaan niya ng mali, alisin niya. Kumilos siya. Hindi naman din one-sided itong Supreme Court. Kaya naglabas kagad ng kanilang mga dapat gawin. Pasok natin ito. Attorney Harry Roque, nagpaliwanag. Pinaliwanag dito. Ang pagdinig ng House Justice Committee ng 2 impeachment complaint laban sa kanya. Ang unang basihan, ito ay pinagbabawal ng saligang batas, lalong-lalo na dahil yung naunang 2 impeachment complaints na hindi sinama ng House Justice Committee sa pagdinig ay na-dismiss, and therefore lahat ng mga proceedings ngayon sa Kamara de Representante ay labag sa saligang batas dahil ito ay hinain sa loob ng 1 taon kung kailan pinagbabawal ang paghain ng isang impeachment complaint matapos na meron nauna ng impeachment complaint. Ito, abogado ito magaling na abogado. And then dati naging speaker din. Speaker ba? Hindi. Naging parang naging yung kay Ander, pero mas mataas ito kay Ander. Palas, ano ba tawag sa kanya nun? Yun na yun. Kuya Guts ka naman. Masyado ka naman eh. Inaalam mo pa eh. Pero ito ay yung ni Tatay Digong. Trusted na tao rin to ni Tatay Digong. So, abogado ito. Alam niya yung mga kalakaran dyan. Kaya sinasabi niya, merong paglabag na agad eh. So, ikaw ba naman lumabag ka, papabayaan mo lang, nalalabag ka ulit. Hindi kailangan supilin yan. Kaya si BP Sara ay naghain sila. At itong si Atty. Torion, si Atty. Torion din ang nag-file ata nito eh, no? Oo. Credit. Salamat, Atty. Torion, ha? Salamat sa iyo ng marami dahil sa tulong mo kay BP Sara. At pray lang tayo kay BP Sara dahil malapit na umupo si BP Sara. Tuloy. Nasampa. Pangalawa, sinasabi rin ni VP Sara na dapat ipatigil ang pagdinig dahil lumalabag sa jurisdiksyon ang Kamara de Representante dahil sila ay nagkukondak ng mini-trial at ang trial sang-ayon sa saligang batas ay dapat sa Senado lamang mangyari. Ang lengguwahe na ginamit ng saligang batas, the Senate shall be the sole judge. Pangatlo, dahil nag-i-issue ng supinas ang Kamara de Representante at sila ay naghahanap ng ebidensya at magtatanong sa mga testigo na hindi naman po kasama sa complaints na dinidinig ngayon ng Kamara de Representante, ito ay labag din sa saligang batas dahil ito ay fishing expedition na walang kinalaman sa form or substance ng impeachment complaint at ng probable cause, no, na siyang dahilan para maisampa ang impeachment dyan po sa Senado. Dahil dito sa mga kadahilan ng ito, hinihingi ni VP Sara na mag-issue ng temporary restraining order at matapos madinig ang kaso, gawing permanente ang restraining order
laban sa Kamara, laban sa House Committee on Justice para nga po mapatigil ang pagdinig dito sa impeachment complaints laban kay VP Sara. Naniniwala po ako na ang mga basihan ni VP Sara sa paghain ng kaso ay ayon sa ating saligang batas, at naniniwala po ako bilang isang dating profesor ng constitutional law, international law, and mahigit na 30 years of constitutional law practice na dapat lamang talagang ipatigil ang ginagawang pagdinig ng Kamara de Representante na hindi po siya talaga kabahagi ng impeachment, kundi kabahagi lamang ng isang pamamaraan para sirain ang pagkatao ni VP Sara. Ano ang mga tsansa naman ni VP Sara sa Korte Suprema? Well, marami na pong kasong na-desisyonan ang Korte Suprema pagdating sa kung paano talaga dapat mag-usad ang proseso ng impeachment. Kinagagala ko pong sabihin na sa pinakaunang kaso dyan, yung Francisco versus sa House of Representatives ay isang kaso na ating hinain. At doon po malinaw na sabi ng Korte Suprema, dahil ang pinagbabawal ay ang mahigit pa sa isang impeachment complaint sa isang taon, lahat ng mga impeachment complaints na na-file sa loob lamang ng isang taon ay pinagbabawal. Ang dahilan, wala nang gagawin ng mga impeachable officers kung palagi silang magdidepensa sa mga impeachment complaints. At malinaw din sa akin na ang saligang batas ay naging malinaw na tanging Senado lang ang magiging sole judge ng impeachment sa impeachment trial. At ang ginagawa ng Kamara de Representante na mini-trial, pagsupida ng testigo, pagsupida ng mga salin at ng mga bank records ay kabahagi ng fishing expedition na hindi po dapat dahil ang papel lamang ng Kamara de Representante ay sa base lamang sa mga ebidensya. sinumite at hinaing mga complaints, meron bang sufficiency of form of substance? Ibig sabihin, meron bang mga facts na ina-allege o puro conclusion lamang? Yun, puro conclusion lang yun. Wala talagang makitang matibay na ebidensya na pwede nilang sabihin na si VP Sara ay nandambong. Kasi parang ang lumalabas dito, papaharapin nila, gusto nilang paharapin si VP Sara, tapos haharap si Madriaga. Gusto din nila paharapin si VP Sara, tapos pag-uusapan yung salin ng 2007 pa. Papaharapin nila si VP Sara para bastusin lang dyan sa Kamara. Magtigil-tigil kayo, hindi haharap si VP Sara. Kahit isama mo pa, supinahan nyo pa lahat ng dapat nyong supinahan o kailangan nyong supinahan, hindi haharap si VP Sara sa inyo. Dalhin nyo sa Senado. Doon ang magiging trial court. Doon, wala nang iba. Ngayon, punta tayo sa usapin ng Kuya Goods. Sino daw yung fake news? Kasi ng bugi, nagsasabi sila na fake news. Marami raw nagpapakalat ng fake news. Si Atty. Sal Paniero, nagsalita na rin dito kung sino talaga ang tunay na fake news. Nasa palasyo daw. According to the video, baka naman sabihin nyo, gumagawa kami ng fake news. Kasuhan nyo si Atty. Sal Paniero kung kaya nyo. Pares naman kayo abogado eh. 'Di ba? Kasi ngayon, ang lumalabas, hindi lang abogado ang tagapagsalita na under, doktor na rin pala, sabi ni Aling Ledesma. Kasi meron siyang pahayag na ano ba sabi niya dito? Ang Pangulo daw ay hindi na masyado kumakain. Sabi niya dito, no more pain. Pasok nga natin para sabihin nila, fake news ka naman Kuya Goods. Hindi nga ako fake news. Yan ho ay nababasa lang natin. Sabi dito, ayan no more pain. So fit to work na si PBBM. Pinawi na Malacanang ang kumakalat na implikasyon tungkol sa kalusugan umano ni Pangulo. Matapos sunod-sunod na obserbahan mula sa publiko na mabilis na kumakala sa social media. No more pain daw. Ano ba yung no more pain na yun? Hindi ko rin alam. 'Di ba? Fit to work pa ba? May nagtatanong, fit work pa ba raw? Sabi daw, sagot, no more pain. Di okay, kung no more pain, wala namang magandang tanong dun eh. Ilabas nyo sa media. Yun ang sabi ni Aling Ledesma.
So ngayon ipasok natin, sino ba talaga ang fake news? Kasi nagtataka na rin ang taong bayan. Bakit ba lagi niya sinasabi 'pag sila ay nasusukol, marami raw nagpapakalat ng fake news. Totoo ba 'yun? Na ano ba, sino ba talaga ang fake news sa kanilang dalawa o sa oo. Ano ba Kuya Goods, nawawala ka? Hindi, tinahanap ko kasi. Ito 'yun, oh. Aling Clara na siya ay biktima ng fake news. Mali yun, Aling Clara. Ikaw ang fake news. Aray ko. Ikaw yun. Hindi ka biktima. Ikaw ang gumagawa nga ng fake news. Kaya ikaw ang fake news. Number 3, alam po ninyo yung sakit ni Presidente Marcos Jr. Yan ang problema kasi. Ayaw niya pang sabihin, mas makakabuti sa palasyo at kay Presidente Marcos Jr. na aminin nyo na meron kayong dinaramdam. May sakit. Di ba sabi ko sa inyo na kita kami sa isang wake, doon sa wake ni nasira Edgar Kamangon. Hindi ko po siya nakilala doon kasi nga yung itsura niya, nagulat ako dahil nakala ko sinong matanda na mahinang lumalakad. Yung pala, paglikod niya, nakita ko talagang bumagsak ang mukha niya, bumagsak ang katawan. Talagang may dinaramdam. Kaya nga sabi ko sa inyo, pinagdasal ko pa eh. Kaya makakabuti sana kung sabihin na para ang taong bayan, kahit na disgustado sa kanya dahil isa naman siyang kababayan at tao rin siya at siya ang namumuno ng ating bansa, panalangin naman ang kalusugan niya. Hindi yung itinatago nila. Ang mangyayari niya, so it was the late President Ferdinand Marcos Sr., so it is now with the son, Ferdinand Marcos Jr. Tinago rin ni Presidente Marcos Sr. noon ang kanyang sakit. Hanggang finally nabulgar nga at namatay nga siya doon sa sakit niya. Eto na naman tayo, tinatago na naman natin. Huwag nating itago. Una-una may karapatan ng taong bayan na malaman ang kalagayan ng kanilang presidente. Pangalawa, obligasyon ng presidente ng bansa sa ilalim ng saligang batas at kahit na nga walang sinasabi sa saligang batas, obligasyon mong sabihin sa iyong constituents, sa iyong sinasakupan kung ano ang iyong kalagayan para alam ng tao, hindi yung magrereklamo kayo sa chismis. Paano hindi magkakaroon ng chismis? Ayaw niyong sabihin ang katotohanan. Tama nga naman. Kaya miss fake news. Yan, tawagin na kita. Ikaw fake news hindi ko maintindihan kung bakit nananatili ka pa dyan Mahirap yung kalagayan mo. Naawa nga ako sa iyo Kung ako ikaw, umanap ka ng ibang posisyon o trabaho. Mahihirapan ka talaga niyan. Ayun, ha? Kita nyo naman kung ano yung ang banat ni Atty. Salpanielo dito sa tagapagsalita o under. So, shoutout segment tayo. Ito na yung pinakihintay natin sa lahat. Shoutout kay Alana Sis 3671. Nanonood siya mula San Diego, California. Ito, nagpapa-shoutout mula Korea. Kaso nga lang, hindi natin makita at mabasa dahil Korean word po ata. Watching from South Korea. Shoutout po, At dito kay Sinto, ang sabi at Juan Cheska, saan papunta ang eroplano? Hawaii. Hawaii, question mark. O Inglaterra. Ayun nga, tanong, saan daw pupunta? Ayun, mula kay Florence Lee, 9788. Kuya, lagi akong nanonood sa iyo watching from Taiwan. Yan, ingat po sa Taiwan. Mula kay Raymundal 4K. Shoutout naman, Kuya Good. So, ayan, shoutout po sa iyo.
kay Ma'am Prima Bell Colita, shoutout ba mula sa Bahrain naman. Wow, ang dami nating mga viewers from Bahrain. All over the world na, all over the country. Mula kay Kate Channel. Shoutout Kuya Goods, everyday watching from Hong Kong. Yan, ingat po sa Hong Kong. Kay Ma'am Narisa Colanya. Nanonood siya mula sa Ireland. Shoutout Narisi Colanya. Watching from Republic of Ireland. Wow, ganda dyan. Kay Ma'am Andrea Macasarte. Shoutout from Lanao del Norte. Yan, sa mga taga Lanao. Shoutout po. Shoutout Ma'am Andres. Sir Andres pala. Oo. Ano to? Salamat sa inyo na nagpaparating ng balitang totoo na totoong bayan sa napakaraming vlogger sa bayaran. Ano daw? Hindi ko magets. Salamat sa inyo. Nagpapasalamat siya kasi nagbibigay tayo ng totoong balita. O totoong reaksyon. Oo. Kuya Good, shoutout po. Watch ako lagi ng vlog mo, OFW po. Lisa Cardenas, shoutout po, Ma'am Lisa. Glenn Cooper ng New Zealand. Ayan, shoutout po. Nanonood siya mula New Zealand. Jose Lu Terton, pa-shoutout ulit from Kidapawan City. Ayan, shoutout po. Ingat. Elizabeth Gash, 4087. Shoutout mula UK. Ganda dyan sa UK. Norma Conlo. Hello, Kuya Goods. Hello din po. Dionisio Veloso. Shoutout naman from Rojas City, Capiz. Sino pa? Ruel at Ancahan Jazz watching here in Valencia City. Yan, shoutout po. Rosalie, ayun. Kay Kuya Val Bike Vlog. Shoutout Mabini Bohol. Yan, sa mga taga Bohol. At sa iyo, sir. Shoutout po. Mers Vlog. Shoutout mula sa Hong Kong. Marife Recafort, sa Bahrain naman siya nanonood. Shoutout po, yun lang muna. So for now, meron pa kay Mama Remy Teresa. Remy Teresa, nanonood siya mula sa Malaysia. Yan, yun For now, yun lang muna. At kung umabot ka sa video natin ito, huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe. Yun ang ating paglalambing. At huwag mong kalimutan hit yung bell para tanggap ka ng notification everyday. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye!